Sa pag-alam kung gaano ka-impluwensya ang isang cryptocurrency, madalas tayong dumedepende sa macro news o di kaya naman ay sa analysis ng ibang tao. It can go even higher. Yeah, I think it keeps going up forever. I mean, there's a reason we couldn't go to 10 billion coin. Bukod dito, ang isang madaling paraan ng pag-alam sa kasalukuyang market trend ay ang paggamit ng market dominance. Ang market dominance ay isang metric ng lakas o impluensya ng isang cryptocurrency. Kalimitan itong ine-express sa percentages at nakukuha ito gamit ang pag-divide sa market cap ng specific na crypto sa kabuuang market cap ng cryptocurrencies. Ito ay imumultiply sa 100 at pagkatapos ay makukuha na ang dominance. Ang tatlo sa popular na market dominance ay ang Bitcoin, altcoin, at stablecoin dominance. Ang dominance ay ginagamit upang magkaroon ng mas klarong investment insights at maaari ding ipahiwatig nito ang posibleng maging trend ng crypto market. Ang Bitcoin dominance ay may malaking value sa mundo ng crypto. Napakahalaga nito dahil malaki ang relasyon ng pag-angat at baba ng dominance ni Bitcoin sa magiging kabuuang market trend ng crypto. Ito ay dahil pinakauna, pinakamalaki at pinakapopular na cryptocurrency ang Bitcoin. Nire-representa ng Bitcoin dominance ang kabuuang market cap ng Bitcoin kumpara sa kabuuang market cap ng lahat ng cryptocurrencies. Kung ang market dominance ng Bitcoin ay paangat, ibig sabihin nito ay malaking porsyento ng funds mula sa mga investors ang napupunta kay Bitcoin. Kung ang pag-angat ng dominance ay sasabayan ng pag-angat ng presyo, maaaring indikasyon ito ng paparating na markup. Ngunit kung umaangat ang dominance pero bumababa ang presyo ni Bitcoin, may hihigit naman pababa ang presyo ng mga altcoins. Bago mag 2017 ay above 80% at minsan ay nasa 90% pa ang dominance ni Bitcoin. Ito ay dahil kakaunti pa lang ang kakompetensya nitong cryptocurrency. Pagkatapos ng 2017 ICO mania, ang mga altcoins na pinangungunahan ng Ethereum ay nagsimulang umakit ng mga investors na galing kay Bitcoin. Dahil dito ay nalipat ang malaking portion ng investments sa mga altcoin na nagresulta sa paghina ng dominance ni Bitcoin. Ang dominance ay bumaba sa all-time low na 32%, ngunit umaangat pa rin naman ito lalo na kapag bull run. Sa broader view at longer term analysis, maaaring patuloy na bumaba ang dominance ni Bitcoin dahil sa pagsulpot ng iba't ibang mga altcoin. Ang altcoin dominance ay ang representasyon ng lahat ng cryptocurrencies maliban kay Bitcoin. Ang pataas na altcoin dominance ay indikasyon ng positibong sentimiento tungo sa mga altcoins. Kadalasan, kung tumataas ang altcoin dominance at nagko-consolidate naman ang presyo ni Bitcoin at bumababa naman ang dominance ni Bitcoin, ito ay maaaring indikasyon ng maaaring paparating na altcoin season. Malaking bagay itong altcoin dominance lalo na sa mga katulad nating retail na may inaalaga ang mga altcoin. Dito kasi natin malalaman kung wais pa bang mag-hodl o oras na upang mag-take profit. At dahil mataas ang risk na dala ng mga altcoins, malaking tulong ang dominance upang maiwasan ang pagkalagas ng ating portfolio. Maaari niyong makita ang altcoin dominance sa TradingView sa ticker symbol na others.d. Ito ay may exclusion ng top 10 market cap ng crypto, ngunit ito pa rin ang kadalasang ginagamit. Ang stablecoin dominance naman ay ang market cap ng mga stablecoins kumpara sa kabuuang market cap ng ibang cryptocurrencies. Ang mga stablecoins ay mga cryptocurrencies na nakapeg ng 1:1 value sa stable assets katulad ng dollar. Ilan na dyan ang USDT at USDC. Malaki ang demand para sa mga stablecoins lalong-lalo na sa panahong nagkakaroon ng correction ang crypto market. Kung pababa ang dominance ng Bitcoin at dominance ng altcoins at sinasabayan ito ng pagbaba ng kanilang mga presyo, aangat naman ang dominance ng stablecoins. Ang ganitong pagkakataon ay kalimitan nangyayari kapag bear market at dito ay malaking portion ng mga investments ang kino-convert sa mga stablecoins. Ito ay upang makaiwas sa pagbagsak ng mga presyo at upang mapangalagaan ang kanilang portfolio. At sa kabilang banda, kung bumababa naman ang dominance ng stablecoins, ibig sabihin nito ay ang portion ng mga investments ay napupunta kay Bitcoin o di kaya naman ay sa mga altcoins. Narito ang ilang summarization ng mga pagkakataong bumababa at tumataas ang mga dominance at kung ano ang maaaring ipahiwatig nitong trend sa crypto. Sa kabuuan, ang market dominance ay metric sa pagsukat ng impluensya o lakas ng cryptocurrencies. Nakapaloob dito ang Bitcoin dominance o ang percentage ng kabuuang market cap ng Bitcoin. Altcoin dominance naman ay ang percentage ng kabuuang market cap ng lahat ng mga altcoin. At stablecoin dominance naman ay ang kabuuang percentage ng market cap ng mga stable assets. Ang market dominance ay mainam na gamitin upang magkaroon ng mas maayos at mas detalyadong investment decisions.